punta dito at marami kaming schedule na tinamaan dahil dyan sa pagiging ano nila, hindi sila marunong gumalang sa oras naming papunta dyan. Kasi alam niyo namang January 12, sinendan kita Sir Jerwin Dacer, 'di ba? Sinabihan kita na January 12 is pagsamba po namin and preparation po 'yan para sa nalalapit pong araw ng ano namin, rally dito sa Davao City, Rizal Park. And meron din po kaming meeting kinahapunan yan. And FYI lang po, nag-book po kayo ng ticket, hindi nyo kami sinabihan anong araw at hindi nyo po kami tinanong kung anong araw, oras, at saka hindi nyo naman lang kinonfirm sa amin kung yung mga leaders namin is mapapapunta po ba namin nang wala kaming nasasagasa ang mga oras nila. Bakit wala po kayong paggalang sa amin? Napaka-demanding nyo po sa ganong part. At saka ito, kasi napanood ko po yung live nyo po, Colonel Busita, kasi tinatanong nyo po doon. Nagsasabi ka, you mentioned something about, you mentioned about my sect or my affiliations with, kino-confirm nyo if I really am an Iglesia ni Cristo. Okay, so to answer your question, before I will ask you question then sa on the latter part, I'll let you know, people, yes, I am an Iglesia ni Cristo at tinawag po ako sa Iglesia noong December 2022. 2021 po akong mga bandang na siguro. Nag-umpisa yung bandang August, September something yung mga doktrina, and then down to December 2022, doon na po ako nabinyagan. And whatever the reason is, this is my personal call sa iglesia po. Dahil iglesia din po ang magiging soon to be family ko na rin, ang magiging in-laws ko. Ito po, may katanungan kami sa inyo. Colonel Busita, di ba sabi mo, sasagutin mo yung mga issues na sinasabi nyong may natulungan naman kayo dito sa Mindanao. Alam nyo po yung rason ko bakit ako galit na galit. Alam nyo po yung rason kung bakit ako galit na galit. Kausap ko si Jerwin Dacer, yung nyo po, yung assistant nyo po, di ba? Assistant nyo sa opisina nyo. At ang sabi ko po sa inyo, yung galit ko is nanggaling dito sa ginawang pagbibigay ng paratang sa amin dito sa Mindanao, sa mga leaders ng Mindanao. Dahil kami po ang hinanapan ng pera na pinadala nyo raw dito kahit wala po kaming ni isang singko na natanggap. Uulitin ko, hindi ko po alam kung sa ibang mga RSAP coordinators nyo po dito sa Mindanao nakatanggap man mula sa inyo, wala po kaming control sa kanila. I am from the Riders of Mindanao. I am from the Motorcycle Riders Alliance under the umbrella of Riders of Mindanao. Yung ibang leader po ng RSAP is one of our leaders. Isa po sila sa mga leaders. Yung ibang leaders po namin may mga affiliation sa mga ganyan. So, we are open and we respect each other's decision if they want to join other clubs to volunteer. Bakit po namin pipigilan? At saka sinasabi po ng iba dyan na daw po kami. We are a non-partisan group. Actually, until dumating itong One Rider Party List sa buhay namin dito sa Mindanao. Nananahimik po kami, kayo po ang pumunta dito. Wala po kaming hininging tulong sa inyo. Wala po kaming hininging demand sa inyo. Hindi po kami nag-request ng anything. Except siguro doon sa mga leaders ng RSAP members nyo na nag-request ng mga emergency vehicle, nag-request din ng mga support ng assistance from the hospital, medical assistance, mga ganyan. At yun ay hindi ko alam kung natugunan ba ang mga pangailangan nila kasi marami po sobra ang nag-message sa akin dito that they experience the same thing as mine. I am just so lucky kasi nga direkta akong nakakausap direkta akong nakakausap si Jerwin Dacer at si Jerry Calderon. So Sir Jerry Calderon is the one giving me directives and guidelines before ako nagsend ng information sa kabuuan ng Riders of Mindanao dito about their medical assistance. At kayo po mismo, Sir Jerry Calderon ang nagsabi noon sa aming chairman dito sa Region 11, yung R11 coordinator po namin sa MMRA. Kayo po ang nag-relay ng information nun sa kanya. Sinabi niyo po na
ito po yung mga assistance na ibibigay nyo, promising that you will going to, that you will going to give medical assistance and help for the families of the riders and the legitimate riders itself. So yun po yung sinunod namin. At saka sir, our sa region overall coordinator po, hindi na lang kita po papangalanan para hindi po tayo magkagulo dito kasi maayos po yung natin dito relationship natin until dumating itong mga hindi ko maintindihan at tinatry tayong dinidestabilize ng mga taong to. Rerespetuhin naman po namin kung sino po yung susuportahan nyo sa totoo lang. Wala po kaming pakialam sa mga decision nyo kung sino po yung iboboto nyo kasi naman yan tawag dito. Karapatan nyo yan. So bakit sasabihin yung misguided? Ako, misguided yung chairman namin sa MMRA, Region 13 Coordinator. Dahil, paano kami magiging misguided? Yung directives tsaka guidelines na binigay sa amin, si Jerwin Dacer at si Jerry Calderon po yung nagbigay from One Rider Party List. Galing po sa opisina nyo. At saka ito pa, tinatanong nyo na bawal, kasi nabanggit sa live ni Colonel Busite, sabi niya, di ba bawal yung nangangampanya? Sir, nung nagpunta ka lang po dito nung time na yon, you are the very first person po na kinampanya ko on top, apart from nung nakaraan ng mga presidential elections at hindi pa ako sa iglesia nun. Actually, sa totoo nga lang po, pinagmamalaki pa kita noon pero ngayon hindi na po kita maintindihan. Ngayon ako naman po magtatanong sa inyo. Kasi gusto niyo pong malaman kung ano po yung background ko, ano po yung alam ko naman pong gagawin niyo yun At the very first video na create ko, pinaghandaan ko po yun, hindi po ako bobo, hindi po ako tanga, na i-address po yung buhay ko, yung privacy ko, yung sarili ko na ilalabas ko dito sa social media, telling something na magbibigay ako ng paratang sa isang tao na hindi ko kilala, kung hindi ko na-experience ang mga to. Come to think of it, alam ko, retired Police Colonel Busita, gagawin mo to kasi part ng investigation ito. Kung sa police training and sa bago kayo maging police, meron talaga ito. Meron itong palatuntunan sa pag magpupulis ka. Iimbestigahan mo talaga. Ito yung rules. Iimbestigahan mo lahat kung gaano ba katotoo, gaano ba ka hindi gaano ba ka konkreto yung mensahe na pinaparatang sa inyo. Kasi para sa inyo paratang to So it's normal. I would accept that. But I would accept also the challenge because kami po dito sa lahat ng MMRA ang naparatangan ng isang naparatangan po kami na magnanakaw. At syempre, 'di ba, may bala kayong pumunta dito sa Davao na hindi naman kayo nagbigay o hindi naman kayo nag-ask sa amin ng solidong petsa kung kailan kayo pupunta dito. As in, talagang parang anong tawag diyan? Yung parang yung demand nyo is gusto nyo na magkakarakara. Ano ba sa Tagalog 'yan? Parang gusto nyong may sense of urgency talaga kaming lahat na pupunta dito. Alam niyo po bang sobrang laki ng landmass ng Mindanao at sobrang laki po ng Davao para pagbiyahiin niyo po yung mga riders dito, papunta dito ng ganyang kadali-dali. Kung gusto naman po palang pumunta dito sa Davao, kami po ang pagdesisyonin niyo. Okay? Pero, bago kayo pumunta, eto, may line-up kaming question sa inyo. Unang-una ko pong tanong sa inyo, this is with regards to your affiliation with One Rider Party List. Ano po ba talaga ang plano nyo, Colonel Busita? Tatakbo po ba kayong independent as a senator? And of course, kasama nyo yung One Rider Party List para may kayo. Saan po kayo kukuha ng magsusupport sa inyo? Syempre, yung sa filing of candidacy nyo nung April 2024, hayagan yung sinabi dun sa video nyo, nakasama nyo pa din yung One Rider Party List. Ano po yun? Yung tanong ko is, magre-resign ka, aalis ka, parang yung parang may newest video na lumabas ata. Yung setup na gagawin is parang aalis ka daw ata. I'm not sure pero please confirm if this is true because I am now trying to ask questions. Aalis ka daw po sa One Rider, magre-resign ka. Of course, okay, sige, hindi ka naman po makakatakbong senador kung hindi po kayo aalis dyan.
So okay, as a second nominee ng One Rider Party List, to which hindi po namin alam na ikaw pala isang second nominee lang, makakasama nyo rin po ba yung One Rider? Alam niyo naman po kung ano yung issue ng ng One Rider Party List, di ba? Issue ng pamilya nila, issue ng pamilya ni Congressman Roge Gutierrez na yung nila, yung yung construction firm, ano yung business nyo na nagdip kayo ng finger sa government sa kontrata, kinontrata yung business ng pamilya na mismo ng malapit sa ng mismong malapit sa sa politiko. Pwede po ba 'yon? Required po ba 'yon? So, kailangan pong maintindihan ng ordinaryong Pilipino na pwede po ba yung kapamilya mismo na nasa gobyerno, yung pamilya nila may isang construction firm or may isang malaking business, pinasok sa kontrata, nag-contractor sa Pwede po ba 'yon? At saka, semi-second question, ano pong rason bakit nandyan po yung mga pamumukha nyo sa akap-aiks ng mga TARP, tsaka yung mga bigaya ng mga ganyan. Sinabihan na kami ng DSWD, parang yun, wag daw kaming epal. So, wag daw mag-e-epal. Wala talaga akong maintindihan sa akap na yan. Are you trying to make Filipinos, tamad? You know, leaders, if you are a leader that's trying to help your Filipino or fellow countrymen, you must have to teach your people to catch fish so they can feed themselves for a lifetime. Tulungan niyo po kaming mga Pilipino at saka yung mga sectors gaya ng NGOs na tumutulong para isulong yung humanitarian humanitarian projects, saka yung mga, since nasa riding community kami, we are promoting the road safety. Sa 3 taon nyo nakaupo kayo dyan, ano po yung nagawa nyo? Yes, may nagawa naman po. Meron naman po kayo nagawa. At saka, yung concern nyo na sinasabi nyo na walang nakarating na tulong sa Mindanao, hindi po yun yung pinagpuputok ng butchiko. Term nyo kasi yan sa Tagalog eh. So, ginamit ko din. Okay. So, hindi po yun yung kinagalit ko. Yung kinagalit ko is bakit kami ang naparatangan dito ng mga leaders sa Mindanao, tinawag kaming mga yung tawag dito, manguugong. Ano ba yun? Giugom daw namo ang kwarta diri sa Mindanao. Kami lang daw ang nagkamkam, tinago namin at hindi namin binigay sa nangangailangan. Yun yung kinagalit ko, Colonel. Hindi ko po kine-question yung tulong nyo dito sa Mindanao. I need to clear my name and the names of our leaders kasi wala po kaming maisagot sa mga tao. Hindi po kayo nagre-reply sa mga tawag, hindi po kayo nagre-reply sa mga text, sa mga tawag po namin, hindi po kayo sumasagot, ring ng ring, yung mga phones nyo, at saka sinabi nyo pang dininay yung hindi nyo na-receive yung email ko. Imposible. I sent the email twice in a row. Isang email, April 13, 2023 at isang April 15, 2023 addressed to your personal email, Colonel Busita, at saka sa email ng One Rider Party List. So, bakit nyo i-deny? Bakit nyo i-deny na hindi kayo naka-receive ng email? Ano yung email nyo? Nagsisitalbugan? Kinonfirm mo naman, Sir Jerwin Dacer, diba, na tama yung mga emails na pinagsisendan ko? Tapos sasabihin nyo sa akin, may mga leaders din dito na nagsabi na wala din silang reply na natatanggap sa inyo. Anong isasagot namin sa kanila? Sige nga po. At saka yung manggagaling sa akin, panghuling katanungan na galing sa akin. Kasi galit na galit din kami dito sa doble plaka na to eh. So bakit napunta sa doble plaka? Sige. This is my very last question at para malaman ng lahat ng riders dito sa Mindanao. At hindi lang sa Mindanao, pati na ng Luzon at saka ng Visayas. Galit na galit kami sa doble plakang ito kasi ginawa tayong kriminal ng author nito. So, One Rider Party List, kindly explain to us if this is just hearsays. Ano ba yung connection nyo sa mga volunteers ng Red Cross, which is to name, may mga riding community din nakasama doon sa volunteers ng Red Cross, which is, alam na natin kung sino yung author na, sino yung ng Red Cross, sino yung nanunungkulan dyan, at sino may-ari niyan.
'di ba? Yung former former Senator Honorable Richard Gordon. Paano po ba kayo related? At saka bakit para pong nagwi-wave kayo doon sa issue ng doble plaka, Colonel? Kasi kung marami naman po pala kayong gustong gawin, tulungan niyo po kami mga rider na wag po kaming ma-discriminate. Ganun lang po. So sasabihin nyo yung issues, gusto naming malaman. Number one talaga na gusto malaman din ng ibang dito. Kasi they are skeptical na aalis ka ng araw. So syempre ipakulo nyo yan eh. So kailangan mag-resign talaga. Kailangan mag-resign yung isang nominee or yung isang member sa party list para malayang makatakbo as an independent sa ibang posisyon na naman. So syempre kapag nanalo ang One Rider Party List at nanalo din ng senador si Colonel Busita, syempre makaka-penetrate. At alam niyo na kung ano yung magagawa nyo sa Congress at saka sa That's how politics works. Huwag niyo po akong niloloko kasi if you really want to do a background check about me, hindi naman po ako nanggaling dun sa kapamilya naming sobrang yaman. Pero yes po, aaminin ko po sa inyo. But I never asked for any help. Kahit sa nauna ko na ng video. Una kong sasabihin, yes, I am from the Almendras family. I am from the roots of Almendras family, which has a very close ties with the Marcoses back in kasagsagan pa ng Marcos Sr. at saka yung late Senator Landring Almendras. Pero, wala po akong pakialam sa kanila kasi nga apolitical. Kaya nga po nasa NGO ako kasi ayoko yung politics sobrang gulo po dyan. Alam nyo po ba yun? Nauna ko na pong nabanggit sa video ko, wala po akong hiningi. Wala po akong hininging tawag dito. Nobody advised me. None from our elders, none from our advisors, none from our leaders, and mostly none from my family's roots ang hiningan ko kahit tanungin nyo pa isa-isa yung mga tao dyan. Kasi kung nakikita nyo sa pag-uugali namin dito mga Bisaya, hindi po namin ugaling, pag alam po namin kaya namin gawin, bakit kami hihingi ng tulong? Ganun po ang tinuro sa amin ng mga matatanda dito. So wag na wag niyo pong sasabihin sa amin dito na kapag nalaman nyo na connected sa politika yung isang tao, wala na lang karapatang umalis sa sarili naming lilipad kami parang bibitaw kami sa kung saan man yung pinanggalingan namin. Gulong masyado po sa politika, sa totoo lang. Wala po kayong nalalaman, kaya wag po kayong masyadong nakikisawsaw kayong mga hindi nakakaalam dyan. At bakit galit na galit ako sa One Rider Party List? Syempre, simple lang. Doble plaka, related kayo sa author ng doble plaka. Number 2, anong connection at relasyon nyo sa mga nagbibigay ng mga akap-aix tsaka dyan sa Bicol? At kay sino ba yung mga nasa politiko ngayon? Yung mga nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan dyan at pinamumudmud sa AKAP, pinamumudmud sa AX, pinamumudmud sa kung ano-ano pa. Sige nga, sagutin nyo yan. Gusto nyo gusto nyo ng background checking? Sige. Alam ko, at least dito yung ko kasi ako yung ako yung nag-initiate nito. Ako yung may sentimiento. Kasi hindi ko matanggap na tawagin kaming magnanakaw na wala kaming ninakaw. Wala kaming hindi ko matanggap yung parte na nagpadala kayo dito ng tulong ko pero walang nakarating sa amin. Ano yon? The Riders of Mindanao po is non-government organization and it's a non-partisan. Until pumunta po itong One Rider Party List dito, na wala naman po kaming sinuportahan, wala po kaming
Alam na mga kasamahan namin sa Mindanao Motorcycle Organization yan, Mindanao Motorcycle Riders Alliance Group. Kasagsagan ng eleksyon, lagi akong nagsasabi, kaya nga hindi kami nagpo-post ng kung ano-anong about politics sa group namin. Hindi namin hinahayaan yun kasi ayaw naming may masagasaan kaming ibang may ibang desisyon ng ibang mga kasamahan namin kasi nire-respeto namin yon. Kayo po ang walang respeto dito sa amin. Ganun lang po yun. Pagkatapos nyo po kaming gamitin sa politiko nyo, para nyo po kaming binala para lang makilala kayo dito at hindi naman kayo kilala. Ikaw, Congressman Rog Gutierrez, ikaw yung first nominee, bakit hindi ikaw yung napunta dito sa Mindanao? Bakit hindi ikaw yung nagpakita sa amin para sana makilala ka namin ng lubos? At hindi si Colonel Busita yung tinago niyo sa amin na siya pala isang second nominee lang. Bakit hindi niyo nabanggit sa amin yon? Kasi sikat si Congressman Busita sa sa paglalabas-labas niya dyan sa YouTube, paglalabas-labas niya sa social media sa mga hinuhulit, mga sinisita-sita nilang mga dyan, mga opisyal ng gobyerno sa MMDA at sa LTO. Ganun naman talaga eh. Politiko, gamitan lang yan. Huwag niyo po akong niloloko. Simula bata pa ako hanggang lumaki ako, kitang-kita ko na po yung ganyang laro. Kaya huwag niyo po akong inaano. You want more? Abangan niyo po mamayang gabi. Magla-live po kami. We will be sending the links all throughout this GCs and lahat ng leaders namin. Pakinggan niyo po kung ano yung sasabihin namin sa live mamaya. Maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo na yung galit ko kasi hindi pa ako nakatulog ng maayos.